Okay, isang pagbati po ng kapayapaan sa ating lahat at assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So nandito tayo ngayon sa sa Ramcar Subdivision, Marilao, Bulacan. So meron po tayo ditong aircon ng tatak ay carrier na naman mga kamaster. So ang problema ho nito, okay, ang problema nito ay namamatay ang unit. Okay? Pagkapatay ng unit, walang error doon. Pero namamatay talaga siya. Totally shutdown yung kanyang indoor unit. Malamig naman, pero yun nga ho, may mga pagkakataon daw na saglit lang namamatay na. Pero ang problema talaga nito, ang problema na sir ay talagang patay-sindi ang indoor unit. Tapos hindi man lang nagbiblink. Ito. Kasi po usually kapag namamatay ho yung unit, nag-error ho 'yon. Ito naman hindi, kapag naka-shutdown talaga, totally shutdown, no? Sa ibang mga na-encounter natin, buhay yung indoor unit pero nagbi-blink 'yon. So maraming mukha yung error ni carrier. Sabi ko nga sa inyo, meron tong 7 reason na ating natuklasan na. 'Yun naman ang binabahagi natin sa inyo, mga minamahal kong technician at mga customer. So puntahan ho natin dun sa outdoor unit mga kamaster. Okay? Okay, so nandito na ito sa labas, no? Ayun, no? So, gumagana naman ang ating unit, no? Ayan. So, sabi ko nga sa inyo, paalala lamang, ito po ay namamatay pero walang nagre-registered na error doon sa indoor unit. So, pagka walang nagre-registered na error doon sa indoor unit, i-recover po natin siya sa remote mga kamaster. Tama sabi mo. Ito po. Ayan, so antayin po natin siya na mamatay mga kamaster, okay? A few moments later. Okay, so kung ating mapapansin mga kamaster, no? Ito po, dahan-dahan tayo. Kapag namamatay itong unit na to, ayan, no? So wala hong lumalabas na error, blinks dito sa kanyang receiver. So totally talaga shutdown ng ating indoor unit. So parang challenge ho ito, no? Pero sabi ko sa inyo mga kamaster, kailangan ho nating malaman kung anong error ang ibinabato ng ating unit since na wala naman tayo nakikitang fault dito. So kapag wala kayo nakikitang fault dito, pupunta ho tayo sa remote. At ito ho yung remote. Ayan. Okay? Kasi kapag halimbawa may nakita kayong error doon o yung nagbi-blink doon, malalaman agad natin kung anong problema. Pero kapag ganito na medyo masalimuot, no, walang error, namamatay talaga yung indoor unit. So pupunta na ho tayo sa remote. Ayan, on ho natin dito. Ayan, pag in-on ho natin, ayan, bumukas na. Gagawin natin, basic na lang ho ito, no. Meron po tayo ditong check. Ayan, tapos itatapat ho natin to doon. Ayan. Ako po. Ano ba to? Ayan. Kailangan lamang ho natin ng toothpick. Yan. Tapos, pipindutin natin. Yun. Pag nag-0-0, yan, itatapat ho natin siya dito. Yan. Yan ha. Yan. Kung ano ho yung magbabuzzer, yan po yung error. Yun. Yan natin. Yan o. 1F ang kanyang error. Holy ang salarin! Yan o. Yan o. So nakita na natin ang mga kamaster, no, ang error ay 1F mga kamaster. Yan, huli yan sa larin, no. Kasi sabi ko nga, kapag walang lumalabas ditong error blinks, so pupunta tayo sa remote mga kamaster. So nakita natin na 1F ang problema. Okay, so ang gagawin natin, lilinisin po muna natin to mga kamaster. Okay, mamaya-maya ituturo ko kung anong problema kapag 1F. Okay. 2,000 years later. Okay, so natapos na ho tayo mag-cleaning mga kamaster. Binuksan ho natin itong inverter board. Okay, so paalala, no, kapag halimbawa ay 1F ang inyong nakikitang error, no, sa remote, ang problema po talaga yan ay ambient sensor. Yun, nandito ho.
Okay, ambient sensor. Nung nakita nga ho natin ay papalitan na sana natin. Ang sabi, nung nakita natin, mali po yung sensor na ipinalit. Ayan oh. Kasi tinanong natin si Sir, Sir, napalitan na pala ito. Opo, Kamaster. Napalitan na ho yan ng sensor. Wala naman ho tayong problema. No, yung 1F ambient sensor ho talagang itinuturo niyan. Pero ang ipinalit ho nila ay mali naman po, no? Para paalala dun sa ating mga kababayan na technician, mga manay. Saan pawak naman na to? Ayan. Ito ho yung ipinalit. Indoor sensor po ito. Ito hong itong indoor coil sensor na to ay 4 to 5 kilo ohms po ito. Okay, mali nga po talaga. Tama sabi mo. Tapos walang error na lumalabas dun sa indoor unit kasi nga po mali ho yung inilagay na sensor. So isa yung natin, yung sensor natin, ambient. Tungkol sa bagay na yan, pinaghandaan ko na yan. So kapag mga ambient sensor, ito ho talagang pinapalit natin. Ito po ay pang carrier na X-Power din. So ang gagamitin ho natin, hindi po coil sensor. Sa ambient sensor, hindi po coil sensor ang ginagamit natin, bagkus ay IR. Tanggalin nga natin stud, tanggalin natin ito. Ito, yung plastic. Hugutin natin, iyan, pakita natin. Iyon, ito ho dapat IR ho ang gagamitin natin. Iyan oh. Okay ha, paalala sa mga minamahal kong technician na kapag kayo magpapalit ng ambient sensor, wag ho ganito. Okay, dapat ito ho. Okay? So, ito po kukuhanan po natin ng value, okay? Tama sabi mo. Tirahin mga ustad, baka matira pa ng iba yan. Ayan. Yan. Nakaset ho tayo sa resistance. Di ba? Nanginginig. Ayan. 6 kilo ohms mga kamaster. So pasok ho ito. Tama sabi mo. So, okay. So ito naman, ito ipapalit natin ha mga kamaster. Puputulin na lamang ho natin to. Ito po ay pang X-Power. So ilalagay ho natin to. Ayan. Tapos ito naman, tatanggalin na ho natin. Estado. Tatanggalin natin to. Ayan. Ayan. Pag mali ho yung sensor, syempre ho talaga, iba yung babasahin ng ating system. Estado, natin to? I-readingan natin to. Para makita lang natin mga kababayan na technician at mga customer na hindi mo pwedeng ilagay yung indoor coil sensor sa ambient sensor. Ayan. Itali mo na lang. Ayan. Iyon. So dapat, ayan. Tanggalin mo yung kamay mo, Stad, para walang resistance. Para hindi masama yung resistance. Ayun, so yun, 3.5 kilo ohms. So ang pasok ho sa indoor unit sensor ay 4 to 5 kilo ohms. So mali ho ito, no? Mga kamaster, mga minamahal kong mga kamaster, mga manay. So pag 1F yung sensor natin, sensor, pag 1F ang problema po niyan ay ito po, ambient sensor. Okay? Yan, ambient sensor. So ang papalitan po natin dito ay from coil sensor at ito na ho. Okay, so ilalagay na ho natin ito doon. Okay, so naikabit na ho namin itong ambient sensor. Yan, dapat ganito mga kamaster, no? Yan, yung sensor niya ay nakalabas. Yun. So IR ho ang ating ginagamit dito. Okay, ito na ho yung kanyang splice, akin ng sensor stud. Yan, no? Paalala ha mga kamaster, mali ho yung, tama ho yung pagkakaintindi nila, pero yung sensor po na kinabit nila ay mali. Okay, pagka 1F ang ibig sabihin, ambient sensor po yung problema niyan mga kamaster. Okay, yan po. Okay, so ang gagawin ho natin ay papaandrin na ho natin siya ha mga kamaster. Okay? A few moments later. Okay, so mga kamaster, no, nauna ho natin baker. Alas 12:28 na ng tanghali. Una ho natin. Ayun. So obserbahan po muna natin mga kamaster. Okay? 2,000 years later.
So yun mga kamaster, no, alas 1:29 na ng hapon. So pinandar natin siya kanina alas 12:28 ng tanghali. So 1:29 na. So may isang oras na ako itong lumalamig at gumagana. So wala na ako, hindi na po siya namamatay mga kamaster. Alhamdulillah Rabbil Alamin. So dati kapag pinandar nila dito, ayan, pag pinandar nila dito sa remote, so maya-maya lamang ay namamatay na. Pag namatay, pati yung buong unit, buong indoor unit, namamatay. At nung tinignan nga ho natin yung remote, may nakita ho tayong error. Ganun lamang kasimple mga kamaster, no? Kapag halimbawa, yung indoor unit namatay, tapos eto, yan, yung ilaw na yan na parang sing-sing, kapag hindi po yan nag-blink, parang totally talaga shutdown, pumunta ho kayo sa remote. Sa remote nyo hanapin kung ano ang issue. Ngayon, may mga vlog ho ako niya na kapag namatay yung indoor unit, nagbi-blink po dito. Ibang issue rin po 'yon, okay? Kapag namatay po dito, mas madali ho 'yon. Ibig sabihin kapag namatay ang indoor unit at nagbi-blink dito, mas madali ho 'yon. Okay? Dalawa ho 'yan ha. Kapag namatay ang indoor unit, totally shutdown, walang error dito, pumunta ho kayo sa remote. Ngayon, yung pangalawang isa naman, kapag halimbawa namatay dito tapos nag-error dito, ayan, ibig sabihin, ibang error din ho iyon mga kamaster. Okay, so nakita na ho natin dito ay 1F ho ang problema. Ang issue po niyan ay ambient sensor mga kamaster. Okay, so sana no, nakatulong itong munting video na ating ibinahagi sa ating mga kababayan na technician, maging sa customer na kapag napanood nyo ito, ang aking video at nangyari sa aircon nyo, at least, di ba mga kamaster, magkakaroon po kayo ng idea na pag 1F, ambient sensor ho ang problema mga kamaster. Okay, so maraming salamat po sa inyong lahat at magandang hapon po.